Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga. Isang malaking karangalan po at pasasalamat na ako po'y naririto. Ako umiikot po sa ating mga parokya tuwing Misa de Gallo, no, para mag-alay din po ng misa para sa inyong mga intensyon. Nasindihan na po natin yung ika-apat na kandila sa ating Advent Rite, no? Kumbagay, ika-apat na linggo na po ng Adbyento at ibig sabihin, no, talagang malapit na ang araw ng Pasko, no. Itong ating mga Misa de Gallo ay isang paraan din para sa paghahanda ng ating sarili sa pagdiriwang po natin ng pag-alala sa unang pagdating ng Panginoong Hesukristo nung siya po'y isilang sa mundo. At alam natin ito naging daan para sa ating kaligtasan. Mapapansin nyo, ebanghelyo po natin ngayong linggong ito ay kapareho po ng ebanghelyo kahapon, di po ba? No? At napakayaman po, no, ng kwento ng pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, no? At marami pong pangaral na maihahain po sa atin, maituturo po sa atin para sa ating buhay Kristiyano. Nais kong tignan yung katauhan ni Elizabeth, no? Bagamat nasasaad na si Elizabeth ay nabiyayaan na mabuntis, no? At sabi nga sa kanyang sinapupunan, nandun si Juan Bautista, ang magiging tagapaghanda sa daraanan o pagdating ng ating Panginoon, ang Mesiyas, no? Alam natin na si Elizabeth ay matanda na nung binigyan ng ganitong biyaya. Ang asawa niya ay si Zacarias, di po ba? No? At syempre, isipin natin, no? Kung ikaw ay gano'n ng katanda, no? May edad ka na, di natin alam kung gaano ka talaga katanda, pero mukhang senior citizen na yata. Alam naman natin na talagang sa kanyang katandaan, ibinigay pa sa kanya to, mahirap pong magbuntis ang ganong matanda. Sabi nga, pag ikaw nga, kahit nag-asawa ka ng late, pag 40 years old ka na or moving, no, going to 50, no, medyo peligroso yung pagbubuntis. No? Ano pa kaya yung senior citizen? Di ba? Tapos iisipin natin si Zacarias, no? Siya'y pari ng templo. Baka meron din pinagkakabalahan dahil sa kanyang gawain. Kaya isipin natin, kung si Elizabeth ang naiiwan sa tahanan, ganun ang konteksto niya, no? Ay talagang may matinding pangangailangan na siya'y may makasama. Kaya eto si Maria, no? Kanyang pinsan, no? Mula sa Nazaret, no? Naglakbay papuntang Karim. Alam natin, malayo po yan, no? Siguro na ipaliwanag na rin sa inyo ilang beses ni Father Hokan yan, no? Mga 100 milya, nagmamadali pa naglakbay dahil alam niyang kailangan siya ng kanyang pinsang si Elizabeth sa panahon ng pagbubuntis. At alam din natin si Maria noon ay nagdadalang tao sa Panginoong Hesukristo. Magandang tignan si Elizabeth at yung mga Elizabeth sa ating buhay ngayong Adbyento at pagdating ng Pasko at sa araw-araw ng ating buhay Kristiyano. Marami po yan. Sabi nga po, nangangailangan ng pagdalaw natin. Di po ba? Nangangailangan ng, kumbagay, hindi lang pagdalaw, no? Ating pagpipiling sa kanila, pagkalinga sa kanila, pagpapakita ng pagmamahal sa kanila. Pwede ka rin nasa inyong tahanan. No? Baka meron kayo diyang Elizabeth na magulang na bihira niyong kausapin. Pamilyar na kasi tayo dyan. O si Lola o Lolo, no, na kailangan ding ating, bakit nandun tayo, hindi na natin kailangan dalawin. Dapat
bigyan ng pagkalinga. No? Yung Elizabeth natin ay pwedeng yung mga tao sa paligid, maaaring nasa laylayan na walang pumupunta. No? Nung isang linggo, pumunta po ako sa preso, no? Sa Pasig City Jail. No? Yan ang mga Elizabeth natin. Nakakulong sila, nasa piitan. Yung iba nakalimutan na ng mga pamilya nila, hindi nadadalaw. No? O kaya yung ibang bahay ampunan. No? Pumunta din po ako sa isa nating orphanage sa diocese. No? Yung mga unwed mothers po natin, kasama po yung mga supling nila. Nadalo ko din po sila at kita-kita po no, ang pangangailangan ng merong no, nandoon at sabi nga kahit papano'y nagpaparamdam ng pagpipiling ng Diyos. No? Alam nyo, pwedeng ang Elizabeth natin ay yung mga tao sa lansangan, mga street children, no? O kaya yung mga dukha na alam naman nating hikahos at walang pumapansin. Sila po ay mga Elizabeth na kailangan nating dalawin. At ito ang pagsasabuhay Kristiyano. Yung lumalabas po tayo sa ating sarili, hindi iniisip ang sarili katulad ni Maria, nagdadalang tao na, no? Pero lumampas pa rin sa kanyang sarili, lumabas sa kanyang sarili para magkawang gawa. Misa isipin natin, ba't kaya yung mga nasa paligid natin ng mga Elizabeth, mas nasa tahanan natin o pamayanan, ganun na lamang ang dating, no, o atraksyon para sila ay dalawin. Alam nyo, no ako'y nag-aaral at nagtuturo ng filosofiya, meron pong isang philosopher, isang Hudyong philosopher na nakainkwentro ko sa aking pagbabasa at pagninilay. Ang pangalan po niya ay si Emmanuel Levinas. No? At yung kanyang mga kasulatan ay, sabi nga, no, pagninilay sa konteksto ng World War II. No? At ang kanyang pagninilay ay tungkol sa mukha. Ang tawag nga niya, the face of the other. Pero ang ganda ng kanyang pagninilay, sabi niya, yung mga palo, yung mga ulila, yung mga mahihirap, yung mga hikahos, yung mga walang aasahan, yung pakiramdam ay walang pag-asa na sa buhay. Pag nakita mo yung mukha nila, no? Yung mukha nila mismo ang nagdidikta sa atin na huwag kayong gagawa ng masama sa amin. Nung panahon nga ng World War II, itong mga ito, walang-wala na, ay inaalipusta pa. Sabi nga niya, no, sa kanyang pagninilay, when you see the face of the other will, in the silent voice, tell you, do not kill. Do not oppress me. Do not do anything bad against me. Kumbaga parang sinasabi, love me. Show compassion to me. Do good to me. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang mukha ni Elizabeth ay nandiyan lang sa tabi ninyo, pag-uwi nyo sa tahanan, sa inyong pinagtatrabahuan, saan man kayo mapunta. Nandiyan ang mukha ni Elizabeth. At meron po sinasabi sa atin, meron dinidikta sa atin. Pero sa puso ng isang Kristiyano, maaaring sinasabi niya, ipadama mo
ang pag-ibig ng Diyos. Ano ang naganap sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth? Isang magandang pagtatakbo. Pagtatagpo na nagdulot ng kagalakan at saya. Sabi nga po, di ba? Nagagalaw ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth. At naibulalas niya kay Maria, no? Sino nga ba ako para ako'y iyong dalawin? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, dahil sa iyong sinapupunan, nandiyan ang Mesiyas. Alam nyo, hindi lang bukas, hindi lang sa Pasko, kundi sa bawat araw ng buhay, pag dinalaw niyo ang inyong Elizabeth, ipapadama ninyo ang galak ni Jesus. Dahil ang dadalhin ninyo ay hindi inyong sarili. Katulad ni Maria, na nasa sinapupunan niya si Jesus, ang dadalhin ninyo ay ang Panginoong Diyos. Mamaya tatanggap kayo ng banal na komunyon, hindi ba? Dala nyo si Jesus sa inyo. Pag-uwi nyo sa inyong tahanan, magbigay galak kayo sa mga Elizabeth sa inyong buhay. Ipadama nyo ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Amen.